Kamusta kayong lahat? Welcome muli sa Bros of Decay. Ako si Leslie at ngayon ay papunta ako sa isa na namang abandonadong kastilyo sa pinakapaborito kong bansa sa buong mundo na paborito kong tuklasin, Pransya, tama ang hula mo. At ang lugar na ito ay isa na namang napaka-unique at makasaysayang kastilyo. Nakikita ko na ito sa gilid ng aking mata dito. Ipapakita ko sa inyo ang nakikita ko. Talagang maganda mga kaibigan. Yung paglalakbay na ito ay parang kwento ng engkantada, kakaiba at bago sa'yo. Sa malayo, sa malinis na parang may napakagandang kastilyong Pranses. Ang kanyang itsura ay parang hinango mismo sa isang pelikula. Itinayo noong 1726 para sa makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya ni Veo, na naging napakayaman at malaki ang impluwensya sa rehiyong ito ng Pransya. Ang kastilyo nila ay simbolo ng lakas ng pamilya sa pagdaan ng henerasyon. Ang huling nagmay-ari ng lugar na ito ay ang aristokratikong si John. Sinundan niya ang yapak ng kanyang mga ninuno at namuhay ng marangya. Si Ginoong Joan ay may 6 na anak at mapagmahal na asawa at silang lahat ay magkasamang nakatira rito. Sa loob ng dekada, maraming alaala ang nabuo ng pamilya bago ito iwan. Mahusay siyang negosyante at mahilig mangaso at mangolekta ng bihirang klasikong sasakyan. Sa kasamaang palad, ito rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay noong Setyembre 23, 2013 nang masangkot si Ginoong Joan sa aksidente sa sasakyan at agad na namatay. Umalis na ang kanyang mga anak at iniwan ang kastilyo, kaya unti-unti itong nasira sa paglipas ng mga taon hanggang sa kalagayan nito ngayon, halos hindi na maligtas. Sama-sama nating tuklasin ang obra maestrang ito at ipapakita namin ang natitirang ganda nito. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie at ngayong episode, mag-e-explore tayo ng kastilyong mula ika-18 siglo. Makikita sa ngiti ko na excited talaga ako dito. Mayaman ito sa kasaysayan, napakaganda at napakaayos ng lugar at muli akong nakasuot ng perpektong kasuotan mula ika-18 siglo para bumagay dito. Gusto ko ring pasalamatan si Martijin na nasa likod ng kamera sa pagkuha ng video ng lugar na ito. Ilalagay ko ang kanyang link sa description. Gumagawa siya ng mga Dutch Urbex videos at sulit din siyang panoorin. Kaya nang hindi na patatagalin pa, isuot ko na ang aking sombrero at simulan na nating tuklasin ang napakalinis na lugar na ito ni Ginoong Joan. Saan kaya tayo magsisimula? Sa tingin ko, dumaan muna tayo sa basement at tingnan natin kung ano ang naiwan dito. Sa palagay ko, magandang simula ito para sa video dahil kadalasan mga taga-silbi lang ang pumupunta sa basement ng abandonadong kastilyo para maghanda ng pagkain at iba pa. Pero ang una kong napansin dito ay ang billiards o snooker table. Hindi ako sigurado dahil may takip ito. Pero oo nga. Nakikita ko ring ginagamit itong pahingahan o libangan ng may-ari kung saan pwede silang maglaro lalo na sa sumunod na panahon ng kastilyo. Maraming kaldero at kawali mula sa dating may-ari ang naiwan na malamang ginamit ng tagasilbi sa pagluluto ng pagkain. At dito, mayroon din tayong maket ng isang bahay. Nakita mo na ba ito? Wow, parang isang malaking villa ito na malamang itinayo sa France ngayon. At meron silang maket or scale model ng lugar na ito dito mismo sa kastilyo. Wow, kaya sa tingin ko, ito ang kusina ng kastilyo, kung saan nagluluto ng pagkain ang mga taga-silbi noong unang panahon para sa mga may-ari. May natitira pa tayong puting kalan na kahoy dito. May kaunting abo pa sa oven. May maliit na gripo rito kung saan pwedeng kumuha ng mainit na tubig kahit kailan. At sa tingin ko, dito mo lalagyan ng panggatong ang apoy. O dito rin, medyo nakadikit na ang mga ito. At dito naman, meron tayong isa pang pugon para sa mga gawain tulad ng pagbe-bake, pagluluto o kung anuman ang gamit nito noon.
Ang ganda ng lugar na to. Sige, tingnan natin ang basement na ito. Oh, naipit yon. Makikita mo sa buong video na ito na mabilis na nasisira ang lugar na ito. 8 lang na taon itong inabandona, pero sa tingin ko, nagsimula na ang pagkasira bago pa yon. Makikita mo dito ang ilang imbakan ng kahoy. At dito makikita natin ang unang palatandaan ng pagkasira. Naglulutangan na ang pintura. Nabubulok na ang pintuan at parang wala nang patutunguhan ang lahat. Nakakalungkot makita na ang mga magagandang makasaysayang lugar mula pa noong ika-18 siglo dito sa Pransya ay unti-unting nasisira. Wala nang may pakialam sa kanila. Marami pang ganitong lugar sa buong bansa pero wala man lang nag-iisip na ayusin o bigyan sila ng panibagong buhay. Tuwing umiikot ako rito, palaging malungkot ang pakiramdam. Makikita dito ang silid ng uling na may imbakan at maraming natitirang uling para sa mga fireplace ng kastilyo. Dahil noong mga panahong iyon, wala pang central heating ang mga tao at umaasa lang sila sa uling at kahoy para magbigay ng init sa kanila. Sa palagay ko, napakalaki talaga ng basement na ito. Sumasaklaw ito sa buong kastilyo. Anong meron dito? Hindi ako sigurado kung para saan ang kwartong ito. Mukhang may imbakan ng inumin. Siguro para sa hayop, pero hindi ako naniniwalang may hayop sa kastilyo. Makikita mo ang ilang balahibo o balat ng baboy ramo na may mga buhok pa ng ulo ng baboy ramo na naiwan pa. At ang may-ari ng lugar na ito ay mahilig din sa pangangaso, kaya baka ginamit niya ang kwartong ito para paghiwa-hiwalayin ang mga hayop, masasabi ko. Oh, tingnan mo, pati bisikleta ng pamilya ay naiwan pa rin dito. Kahanga-hangang mga bisikleta para mag-ikot-ikot sa kanayunan na kinaroroonan natin ngayon, pati itong bisikleta ng bata ay naiwan dito, lubos ng kinakalawang. Na may leather na upuan, maganda, sige. Sa tingin ko, may isa pa tayong bahagi dito sa basement. Wow! Tingnan mo itong karito na ginagamit para maglipat ng mga bagay dito sa paligid. Pwede ka bang tumayo doon? Ipakita sa mga tao kung paano ito ginagamit. Tingnan mo ito. Gumagana pa rin ito. May kahoy na gulong sa harap. Pwede kang maglipat ng iba't ibang klase ng bagay. Sa paligid ng bakuran ng kastilyo. Wow! Nandito mismo sa likod mo. Tingnan mo. Ito, may imbakan tayo ng pagkain dito. Iniimbak ng mga katulong ang lahat ng pagkain at iba pang gamit para sa kastilyo. Maraming mga plaskong naiwan dito. Ito ay syrup para sa ubo. Nakasulat ito doon sa Pranses. Talagang luma ng mga bote ng gamot. Marinol. At dito, sa storage area, sinasakop na ng mga sapot ng gagamba. O Diyos ko! At mas marami pang uling at kahoy sa bandang ito. May isa pang huling bahagi ng basement na kailangan nating tingnan. At iyon ay itong kwarto dito. Sige. Muli, isang pangkaraniwang storage area, makikita mo itong kariton dito. Parang laruan ng bata. Oo, dito mo ilalagay ang bata sa harap. Halika, tingnan mo ito. Dito siguro uupo ang bata. Sa tingin ko, o baka isa rin itong transport wagon. At hindi ako 100% sigurado. Pero kung may makakapagsabi sa akin, tungkol dito sa malaking kabinet na ayaw nang bumukas, sayang. May mga baol din na naiwan dito. Oh, halika't tingnan mo. Nakita ko dito sa gilid ng mata ko. Meron tayong napakaliit na wine cellar na punong-puno pa rin ng mga bote ng alak. Tingnan mo lahat ng sapot ng gagamba na bumabalot dito. Nakakabaliw. Nandito ang ilang mga bote.
na puno pa rin ng alak. Napakatanda na nitong boteng ito. Puno pa rin ito, pero tingin ko may kaunti pa sa loob. Malapot ang alak. Napakatanda na nito. Ay grabe. At wala pang mga label dito, kaya naniniwala ako na lahat ng alak na ito ay sariling gawa lang dito sa paligid ng rehiyong ito. Ang galing. Sige. Tara, magpatuloy pa tayo sa loob ng kastilyo. Dito mismo sa harap ko ay may paikot na hagdanan na magdadala sa atin sa itaas na palapag. Sabik na akong umakyat doon, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras at tuklasin na natin ang mga tirahang bahagi ng kastilyong ito. At dito, makikita rin natin na mabilis na nasisira ang lugar na ito. Una, tingnan mo ang disenyo ng hagdanang ito. Bawat detalye ay maingat na ginawa. Pero ang pinakakapansin-pansin dito ay sa bawat hakbang at bawat hawakan ng hagdan, may maliit na muka. Inukit ito sa bakal ng hagdanan. May naiwan pang payong doon. Malamang sa isang taong pumasok sa kastilyo pero nakalimutang kunin ang payong niya pag alis. Wow! Tingnan mo dito sa itaas. Napakaganda ng tanawin. Umaabot ito ng 4 na palapag hanggang sa pinakataas, ang atik. Isa rin pala itong tore ng kastilyo. Sige, akyat tayo. May napakaliit na estatwa sa napakalaking hukay na ito sa pader na para talaga sa isang estatwa. Pero masyadong maliit ang estatwa para dito. Isang maliit na relihiyosong estatwa. Siyempre, noong nakatira pa ang mga tao dito, noong 1800 at 1900, napakarelihiyoso nila at makikita natin ito sa buong kastilyo. Karaniwan na rin ito kapag nag-e-explore tayo ng mga abandonadong lugar sa France. Dahil na rin sa pagkasira, marami ng itim na amag dito, kaya iiwasan ko ang bahaging ito hanggat maaari. Kaya tara, kumanan tayo dito at pumunta sa natitirang bahagi ng kastilyo. Makikita rin natin na maraming bagong bahagi na pinagsama sa mga makasaysayan at lumang bahagi dito sa lugar na ito. Halimbawa, meron tayong kwartong ito at naniniwala akong ginamit pa ito. Oo. Malamang isa ito sa mga huling silid na ginamit dito. Mukhang maliit na kainan na ginawa nila rito at may naiwan pang mga gamot ng dating may-ari. Oo, may mga gamot at ilang gamit na malamang ay ginamit noong matanda na si Ginoong Joan bago siya maaksidente sa sasakyan at iniwan ang lahat ng ito. Meron din tayong malalaking built-in na cabinet dito sa kwarto na ito na punong-puno pa rin ng pagkain. Wow! May bote. Punong-puno ng alak na naiwan dito mula sa rehiyon ng Pransya. At meron ding ilang matatamis. Wow! Nabubuo pa lang ito ngayon. Maduduming bagay. Hindi naman ganoon katamis. Hindi naman ganoon katamis. Oo, hindi ganoon katamis talaga. Pero ngayon, punta naman tayo sa magagandang bahagi ng kastilyo, yung mga makasaysayang bahagi na dahilan kung bakit kayo nanonood ng video na ito. At ito ang isa sa mga unang kwarto. Naniniwala ako na ito ay isang maliit na silid pahingahan. Isang maliit na sala, pagkatapos ng hapunan, pumupunta dito ang mga tao para magkape, magkonyak o magwhisky at magkwentuhan hanggang gabi. Maganda talaga ang kwartong ito. Kahit na modernize na sa pagdaan ng taon, makikita pa rin ang makasaysayang bahagi tulad ng mga painting sa pader, gaya ng isang lalaking makikita doon. Nakasakay sa kabayo sa kanayunan ng Pransya. Ay sandali, pasensya na, babae pala ang nakasakay sa kabayo at pagkatapos ay meron tayong mga magagandang painting sa mga pader. Napakaganda. Ito, makikita mo lang sa mga kastilyong ganito. Sobrang detalyado ng mga painting sa dingding. Isa ito sa mga unang larawan ng isa sa mga anak ni Ginoong Joan. 6 ang anak niya, kaya isa lang ito sa mga anak niyang babae na nakikita natin dito. Ang ganda.
Pero ngayon, pasukin natin ang isa sa pinakamagagandang kwarto ng buong kastilyong ito, ang silid kainan. Kung saan nagtitipon ang pamilya, naghapunan, nag-uusap at nagkakaroon ng masasayang sandali. Nakikita ko pa rin sila na nakaupo sa paligid ng mesa dito tuwing espesyal na okasyon, Pasko, at pati na rin sa araw-araw na buhay. Wow! Isang napakagandang chandelier ang nakasabit sa kisame. Magandang piraso. Gustong-gusto ko rin ang crown molding. Isang napakalaking disenyo ng crown molding sa kisame na gawa lahat sa kayumanggi. Pero sa likod nito, makikita mo na nagkakabitak-bitak na ang kastilyo, bumabagsak na ang lugar, at hindi na talaga ito matitirhan. Nakakalungkot. Kung binigyan lang ako ng pagkakataon, bibilhin ko sana ang lugar na ito at susubukang ibalik ang dati nitong ganda. Hihingi pa sana ako ng tulong sa inyo, pero ayaw talaga ng mga tao. May fireplace dito, pero nasa ilalim ito ng telebisyon. Napakaliit na brown na fireplace na tugma sa kulay ng kwarto. Tapos may napakaliit silang telebisyon doon. Gustong-gusto ko kung paano ang mga fireplace na ito ay nakabaon mismo sa pader. Tapos ang chimney ay dumadaan sa pader paakyat sa kisame ng kastilyo. Maaaring ito ba ay si Joan o maaaring isa ito sa kanyang ama o lolo? Marahil ito ay isang napakatandang painting. Sa totoo lang, may pirma tayo dito na may nakasulat na DC. Tapos sa pader, sa buong paligid, meron tayong mga plato. Itong mga Delft na plato. Hindi ko aalisin sa pader. Gusto ko lang ipakita sa iyo yung likod nito. Lahat sila ay kakaiba at gawa sa kamay. Ito ay isang Asyano. Marahil Hapon, base sa estilo nito. May isa ring malaki sa taas ng pinto. Pagkatapos, may isa pa tayong cabinet na puno ng display na plato. Gusto ko itong maliit na mangkok, may disenyo ng bulaklak. Ipinapakita ng mga ito ang dating panahon ng Pransya. Tingnan mo dito, may dentista na nagtatrabaho sa bibig ng isang lalaki habang may naglilinis ng kanyang sapatos. Ang ganda niyan, dito may mga manggagawa na natutulog lang at malamang pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, sila ay nagyoyosi at siya ay natutulog. Ang ganda. Isa sa mga unang palatandaan ng hilig niya sa pangangaso ay isang plaka na may tugtuging pang pangangaso. May mga ganitong plaka pa rin doon, gaya ng nakikita mo. At pinapatugtog nila ito dito sa napakalaking radyo na ito, isang magandang piraso. Dito makikita natin ang mga unang paboreal na nakasabit sa dingding na malamang ay ipinagmamalaki niya dahil siya mismo ang bumaril at isinabit niya ito dito sa kainan para makita ng kanyang mga bisita ang kanyang pinakamahalagang mga ari-arian. Pati na rin ang ulo ng usa na nakasabit din doon. Mas gusto ko ang French Alps kaysa rito. Mas bet ko ang bundok at kalikasan. Ang ganda! Uy, nakita mo na ba ito? Isang kabalyero na pumatay ng dragon sa ilalim. Wow! Narito ang mga magagandang porselana para ilagay sa mesa kapag may mga importanteng bisita na dumadalaw sa bahay. Tingnan mo, gawa pa ito sa Pransya at may krespa. Malamang napakamahal nito. Isara na natin ito. Ngayon, isang huling bagay dito sa kwarto. Itong napakagandang kabinet. Pero una,
Mapapansin mo yung lalaking nasa taas nito. Hindi siya tulad nung isa kanina. Mukhang mahalaga rin siya base sa mga medalya sa kanyang kasuotan. Buksan natin itong magandang cabinet na ito. Sa kasamaang palad, ayaw na nitong bumukas. Sige. Buksan natin ang mga malalaking pintuang ito mula sa kainan. Ay, ito ayaw na ring bumukas. Ayun, nahanap ko na. Tapos pwede na tayong dumiretso sa hallway ng lugar. Napakalinis ng kwarto. Naipakita mo na ba sa kanila? Hayaan mong makita nila ang nakikita natin. Wow! Palalakasin ko ang ilaw ng kaunti. Teka, buksan ko ang mga bintana para pumasok ang liwanag dito sa kwarto. Wow! Ngayon, makikita mo na ang kwarto. Makikita mo na ang ganda nito. Kahanga-hanga. Nagpatong siya ng maraming libro sa kwarto. Kaya makikita mong tambak-tambak ang mga ito. Siguro mga 1,000 libro ang narito. Grabe, gusto ko ring ituro. Dito sa gitna ng kwarto, meron tayong malaking encasement at dati itong ginagamit para mag-display ng kung ano. Pero ngayon, wala nang ipinapakita. Dati silang nagsasabit ng painting dito sa gitna. Tapos meron tayong marble accents sa kaliwa at kanan nito. Ang ganda. Mas marami pang mga libro dito sa ibaba. Tapos meron tayong knight na may kalasag at leon. Gustong-gusto ko ang porselanang piraso na ito. Dito sa side na ito, may maganda tayong piano. Na tumutugtog pa rin. Oo, kakaiba talaga na makita na itong bahagi ng kastilyo, itong mga kwartong nasa pinakakaliwa, ay nasa napakagandang kondisyon pa. At yung mga kwarto sa likod ko ay sobrang sira na. Nakakabaliw kung paano nakapasok ang tubig sa kastilyo sa bahaging iyon pero hindi dito sa bahaging ito. Tunay kong mahal ang piyesang ito. Naaalala ko pa siyang nakaupo rito tuwing gabi. Tumugtog ng piano. Marunong akong tumugtog ng piano, kaya malamang sintunado na ito. Pero ganito siya umupo rito at talagang ine-enjoy ang sarili niya tuwing gabi. Kahanga-hanga. At dito naman, makikita natin na bumabalik ang parehong eksena ng kasunduan. Pero ngayon, may kasamang painting sa loob. Isang babae na may hawak na bata. Mukhang malungkot sila. Nakakalungkot talaga. Bukod sa pagiging mangangaso, si Ginoong Joan ay mahilig din sa mga kotse. Makikita natin ang maraming magasin tungkol sa kotse sa buong kastilyo. Makikita mo, ito ay mula pa noong 2008, ang taon kung kailan siya pumanaw. Nakakalungkot. Kahanga-hanga. At ito ang pangunahing pasukan ng kastilyo, ang pintuan papasok sa lugar na napapalibutan ng mga kurtina. Meron din tayong mga estatwa sa magkabilang gilid nito ng 2 makasaysayang kabalyero. Isang kabalyero na may hawak na kutsilyo at espada. Nagawa lahat sa kahoy. Ay, pasensya na. Hindi pala ito pareho. Iba pala ito. Isang babae na may batang kasama at may hawak na kutsilyo. Maganda. Iniisip mo na ito ang sagisag ng pamilya. Maaaring ito nga, di ba? May susi sa gitna nito. Sige. Hayaan mong isara ko ang shutter. Tara, lumipat tayo sa bandang ito. Dito ginagawa ni Ginoong Joan
lahat ng trabaho niya. Ito ang kanyang opisina at dito siya nagtatrabaho hanggang gabi. Kailangan kong lakasan ng ilaw kasi hindi ko magagawa lahat ng bangkay dito. Gusto ko na meron ka niyan, Sonder. At pagkatapos ay papasok tayo sa isa pang espesyal na kwarto ng lugar. Isa sa pinakamahalagang kwarto dito, ang business room kung saan ginagawa ni Ginoong Joan ang kanyang trabaho. Siya ay aktibo sa industriya ng mabibigat na kagamitan tulad ng mga makinang panghukay at iba pa. At dito niya ginagawa lahat ng kanyang trabaho. Napakaganda ng mataas na kisame at maganda rin ang crown molding sa kisame. At isa rin itong napakaganda at malawak na kwarto. Makikita mo na naiwan pa lahat ng kanyang mga papeles mula noong siya ay pumanaw. Bawat isang papel. Nandito pa rin ang mga librong minsan niyang nabasa. Lahat ay naiwan dito. Lahat ng magasin na nabasa niya noon. Mga kabaliwan. Marami ka ring mga painting doon. Siyempre, ng mga usa na tumatakbo sa parang. Dito naman, isa pang baboy ramo na tumatakbo. Ito ay nagkakahalaga ng 750 euro. Medyo malaki na rin ang halaga para sa isang maliit na painting. Siyempre, hindi naman ako eksperto sa sining, kaya hindi ko masyadong mahusgahan. Dito, marami pang mga guhit na naiwan, lahat ay may kinalaman sa pangangaso. At sa mga hayop. Ay, gusto ko talaga ito. Tingnan mo yan, napakaganda niyan. Sige, isara na natin yan at dito mismo sa harap natin ay ang mesa kung saan ginawa ng lalaki ang kanyang trabaho. Tingnan mo dito sa likod. Wow, meron siyang koleksyon ng mga laruan na kotse. Mga scale model na kotse, dapat kong sabihin. At may mga Ferrari dito. Dito naman, hindi ako sigurado kung anong kotse ito. Hindi ako 100% sigurado. Pero may Ferrari tayo dyan. May Mercedes dito at iba't ibang klase ng kotse na kinolekta nila. Tingnan natin kung pwede nating buksan ito. Mukhang masikip ito. Ipapakita ko na lang yung isa pa. Itong Bugatti. Wow! Malamang na mahalaga ang mga ito. Dito meron tayong scale model na Rolls-Royce. May plaka pa at lahat, gawa mismo ng Rolls-Royce Company sa Italia. Kahanga-hanga. Tapos itong napakalaking mesa dito sa harap natin kung saan ginagawa ng lalaki ang kanyang trabaho, dito siya umuupo. At oo, lahat ng trabaho niya, may naiwan pang litrato siguro ni Joan na nakatayo sa tabi ng kotse kasama ang ilang babae sa paligid niya. Isa pang lalaki. At tingnan mo rin dito, may naiwan pang pera. €1. Pwede ka talagang bumili ng inumin gamit ito sa tindahan. 50 sentimo, lahat yan naiwan lang dito. Grabe. May lampara siyang gawa sa sungay ng usa. Halatang mahilig siya sa mga libangan niya. Sa tingin ko may isa ka pang kwarto sa bandang ito. Wow! Espesyal at granding kwarto ito. Napakaluwag na parang ballroom kung saan sumasayaw o nagpa-party ang mga tao. Sa gitna ng kwarto, nakasabit itong napakagandang chandelier. Naka-display talaga. Uy, mag-ingat ka! Ang daming magasin dito sa likod mo at ikinukwento lang nila ang buhay ni Ginoong Joan. Ang buhay niya sa kotse. Ang buhay niya kasama ang hayop at sa pangangaso.
Lahat ay naiwan lang dito. Nakakabaliw na si Haring Leopold. Tama ba ako? Parang si Haring Leopold yon pero di ako sigurado. Maganda pa rin ang painting kahit ano. At pagkatapos, meron pa tayong isa pang napakalaking sofa na naiwan dito sa gitna ng kwarto. Nagtataka pa rin ako kung para saan, kaya ginagamit ang kwartong ito. Kung ano kaya ang layunin ng lugar na ito? Isang mesa na may nakasabit pang jacket dito mula sa isa sa mga dating tao. Wow! Kamangha-mangha. Ang mga painting na ito ay laging espesyal tuwing pumupunta ako sa mga lugar na Pranses. Sa kanang sulok nito, makikita mo na mayroong crest. At lahat ng mga ito ay may ganitong crest. Pati ito meron din dito. Mag-ingat ka, Martin. Muntik ka ng matisod. May isa pa tayong crest dito. Ang daming mga durog na bato sa sahig. Hindi pa natin nababanggit yon. Pero ang dami talagang durog na bato sa sahig. Sa tingin ko, dito ka nadapa. Nadapa ka sa ulo ng isang sanggol. Oh. At galing yon sa salamin doon. Nahulog yon. Malamang nandoon mismo sa gitna ng salamin. Diyos ko, ilagay natin ito dito ng maayos. Naka-display pa. Ang malas naman. Ang daming guho. Ang daming pagkasira. Ngayon, isang napakagandang painting ang nakasabit dito sa pader. Kaya, lahat kayo, ako na lang ang makakasama ninyo dahil ako na ang papalit kay Martillen. At susuriin natin ang natitirang bahagi ng kastilyo, ang itaas. Pero bago iyon, dadaan muna tayo sa mga pintong ito. Diretso sa harap natin dito. At papasok tayo sa pasilyo ng lugar. Buksan natin ang mga gandang pintong ito. Maliit na hawakan ng pinto na may susi sa tabi nito na magdadala sa atin sa isang napakagarbong pasilyo ng magandang lugar na ito. Ito ang tanawing dapat makita. Kamangha-manghang tatlong malalaking salamin doon sa pasilyo. At ito ay isang mas malaki ito kaysa sa una nating inakyat. Wow! Unang bagay na napansin ko, pagpasok ko dito sa pasilyo, ay itong mga emblem, itong mga parangal na nakasabit sa dingding, itong ulo ng sungay ng usa sa gitna. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ko, ay itong trumpeta na nakasabit dito. At ang trumpeta na ito ay ginagamit para simulan at tapusin ang hunting season, para magdiwang ng isang bagay. Ito ay tinatawag na hunting horn, na imbento noong 1630 at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Isang napakagandang instrumentong pangmusika. Talagang napakagandang piraso. Gusto ko ring ikwento sa iyo ang tungkol sa maliit na upuan na ito. Na itong mga tao na nandito sa hallway, ito ay nasa kastilyo. Aktwal na isang lugar na upuan para sa mga taong dumating na hindi ganoon kahalaga. Pauupuin nila dito at bibigyan ng inumin dito dahil ayaw nilang papasukin sa loob ng kastilyo. Parang, oo, hindi ka sapat na mahalaga para makapasok sa kastilyo, kaya dito ka iinom at lalabas ka rin agad pagkatapos ng 5 minuto. Ang galing. Tapos, katabi lang ng mga pintuan dito sa magkabilang gilid, meron tayong mga bookshelf ng aklatan na may daan-daang libro na nakaimbak pa rin dito. Mga librong pangkasaysayan, tungkol sa kalikasan at iba-ibang klase ng libro ang nakaimbak dito. Mga kuko ng hayop na ginagamit na sabitan ng coat kapag pumapasok ka sa kastilyo. At dito makikita natin ang isang paglalarawan ng pangangaso o isang konvoy ng mga mangangaso na nasa itaas at mga aso na nasa ibaba. At heto siya, hinihipan ang isang trumpeta. Kamangha-mangha. Isa pang pintura, siguro abogado.
Narito tayo ay may pintura ng isang magandang babae. Van Kappel. Ang lagda nito ay nagsasabing Van Kappel at iyan ay isang Olandes na pangalan. At inilalarawan nila ang isang luntiang tropikal na lupain sa kung saan dito sa magandang mundong ito. Makikita natin dito ang maraming itim na amag sa pader na unti-unting sumasakop sa lugar. May ilang lamparang langis sa magkabilang gilid na noon ay pampaliwanag at dagdag karakter sa mga display. Maraming mga dokumento ang nakaimbak dito. Tingnan din natin ang kabilang bahagi ng pasilyo. Mayroon na naman tayong isa pang magarang tropikal na painting mula sa parehong pintor na si Van Kappel dito sa pader. At isa na namang painting ng isang babae na pareho rin ang estilo. Kaya malamang gawa rin ng parehong pintor at maaaring sila ay magkamag-anak. Kahanga-hanga. Isa na namang paglalarawan ng panahon ng pangangaso. Ang daming libro na naiwan dito. Ang daming dokumento. Wow! Tingnan mo itong kwarto na to. Grabe, ang daming gamit. Pero ang pinaka nakakagulat para sa akin, dito sa kwarto na to ay yung mga sapot ng gagamba na bumabalot sa mga bintana. Grabe! Tingnan mo itong chandelier na nakasabit sa kisame. Tapos meron pa tayong isa pang gold-plated. Salamin dito sa gilid. Na may isa pang painting sa dulo nito. Mukhang mabait yung lalaki. Tulad ng tunay na Ginoo, dahan-dahan tayong umakyat sa hagdan. Sa pinakataas na palapag at tingnan natin kung ano ang makikita natin doon. Merong chandelier pa nga. Parang isang parol na nakasabit sa gitna ng hallway, papunta sa itaas na palapag. At mukhang sungay ng baka. Ito na nandito sa pader, balot na ng mga sapot ng gagamba sa paligid, sungay ng baka o kalabaw. Kahanga-hanga. May naiwan pang maliit na larawan ni Hesukristo rito, nakatayo at nakabuka ang mga braso. At ngayon, dumarating na tayo sa pinakataas na palapag. At ang una nating makikita ay muli ang pagkasira ng kastilyo na kailangang ayusin. Halimbawa, itong maliit na butas. Kailangan mong ayusin ang buong kisame dahil pumasok na ang moisture sa mga biga at halos hindi na ito maayos. Sa tingin ko, mananatili na lang. Ganito ang kastilyong ito magpakailanman. Hanggang sa tuluyan na itong gumuho. O kaya may magpasya na gibain na lang ito. Ang susi ng pintuang ito at dito nakaimbak lahat ng mga kumot at sapin ng kama sa loob. Ang mga tunog na ginagawa ng mga bagay na ito, ng mga cabinet na ito, ay laging napakasarap pakinggan. Napakagandang painting na naman. Narito sa harap natin na may isa pang crest sa gilid. Wow! Tingnan mo ito. Mga pakete ng sigarilyo mula sa panahong iyon ay naiwan dito. Ngayon sa France, hindi mo na makukuha ang mga ganitong pakete dahil hindi na pinapayagan na magpakita ng anumang advertisement sa pakete. Hindi pinapayagan na kulayan sila. Kailangan ay kulay brown lang. At oo, napakatanda na ng pirasong ito. Makikita mo pa na may crest pa sa likod ng mga sigarilyo noon. Suot pa ng mga bagay na ito ang Royal Crest. Lahat ng tao ay naninigarilyo noon. Gusto ko itong maliit na mesa na nasa harap natin. Wala nang laman doon sa loob. Sayang, magaganda ang mga upuang may upholstery sa magkabilang gilid nito at pati na rin itong upuang bench dito sa hallway. Punta muna tayo sa bahaging ito. Lalakad ako hanggang dulo at pagkatapos ay pupunta tayo mula kanan hanggang kaliwa sa itaas na palapag.
Nagkamali ako. Sa kaliwang bahagi ng kastilyo, marami ring pagkasira na mabilis na nangyayari. Pagkatapos lamang ng 8 taon, tingnan muna natin ang kwartong ito. Oh, at mukhang ito na ang parang master bedroom. Siguradong ito ang silid tulugan ng mga magulang para kay Ginoong Joan at sa kanyang asawa. Napakalaki ng kama at maganda ito para sa akin. May berdeng upholstery sa paligid. Sa kasamaang palad, hindi na ito ginagawa ngayon. Pero inaasahan na iyon sa isang kastilyong ganito ang pagkasira. Ang wallpaper ay nagbabalat na. Ramdam mo talaga ang atmosfera ng kwarto. Nang iwan niya ang mundo, 8 taon na ang nakalipas. Ito marahil ang huling bagay na kanyang tinulugan, ang huling gabi niya sa kanyang kama. At ngayon, ganito na ito sa loob ng 8 taon. Huminto ang kanyang buhay, huminto ang kanyang kastilyo, pero nandito pa rin ang lahat hanggang ngayon. Pati ang kanyang maleta. Nandyan ang kanyang inisyal, JN. Hindi ko sasabihin ang kanyang apelyido, pero oo, isa siyang mayamang tao at noong mga panahong iyon, hindi pangkaraniwan na makapaglakbay ang lahat, pero siya ay nakapaglakbay sa buong mundo at naranasan ang mga bagay na ginagawa natin ngayon. Isa siyang mapalad na tao, marahil ay masipag din. Pero isa pa ring mapalad na tao noong mga panahong iyon. Dito naman, meron tayong malaking fireplace. May napakalaking salamin sa ibabaw nito at may gold plating sa paligid. Sa totoo lang, gusto ko itong fireplace na ito dahil parang kalawangin at luma na. Medyo kakaiba ang itsura nito para sa isang kastilyo, masasabi ko na parang hindi bagay sa kwartong ito. At makikita mo talaga na ito ang kanyang kwarto. May taxidermy na ibon sa kanyang nightstand. Sino ba ang gumagawa nun maliban sa isang mangangaso? Sige, tingnan natin. May maliit na lababo dito sa pasilyo. Sige, at sa tingin ko nandito na tayo ngayon sa kwarto ng mga bata. May 2 kama na magkatabi, kaya 2 sa 6 niyang anak ang matutulog dito sa kwarto na to. Kitang-kita mo talagang kwarto ito ng bata. May aparador din sila dito sa itaas. Oh, tingnan natin kung mabubuksan natin ito. Ito ang susi para dito. Oo, at lahat ng damit ng mga batang iyon ay naiwan pa rin dito. Helmet ito para sa pagsakay. Pangkabayo na helmet. Kaya malamang na isa rin iyon sa mga sports na sinalihan ng mga bata. Ang batang natulog sa gilid ng kama na ito ay malamang na malaking tagahanga ng skydiving, baka siya mismo ay nagsagawa rin ng skydiving. Sige, isang tip sa lahat. Kung may naisip man na gusto niya akong bigyan ng regalo sa kaarawan o kahit ano paman, bigyan niyo lang ako ng skydiving. Hindi ko pa ito nagagawa sa buong buhay ko, pero sobrang fan ako nito at gustong-gusto ko talagang subukan. Gagawin ko ito balang araw, pero sa isang espesyal na lugar at espesyal na lokasyon. Tapos, nandito pa rin ang side na ito. Puro sapot ng gagamba ang nakatakip. Wow! At may isa pang painting na nakapatong dito sa ibabaw ng drawer. Mukhang isang gwapong lalaki. Napaka-historical ng mga switch ng ilaw na ito. Hindi mo na sila nakikita ngayon. Ano ang nasa loob nito? Mga kahon ito ng biskwit. Cookie boxes sa American English. Nandito pa rin ang ulo ng babae, pati ilang pabango at gamit sa itaas. At pati na rin isang garapon ng jam dito sa ibaba. Sige. Isa pang kwarto dito sa kanan at ito ay isa na namang kwarto ng bata, isang kwarto para sa isang tao, masasabi ko. Sa gitna ng kwarto ay mayroon tayong slate na kama.
Isang makasaysayang slate na kama mula ika-18 siglo. Mahal ang bentahan nito kung ibebenta mo sa antique market. Pero dito ay unti-unti na lang itong nabubulok. Nandito pa rin lahat ng bed linen, buo pa rin ang kama, at ang unan ay nakapahinga pa rin sa dulo. Gustong-gusto ko ito. At narito naman ang mga damit ng tao. Alisin natin ang upuang ito. Tingnan natin. Lahat ng mga damit ay nasa plastic pa rin ang balot. Nasa aparador dito. Isara na natin yan. Ayaw na nitong magsara. Hindi, aayusin ko na lang ulit ang upuan. Uy, tingnan mo ito. May drawing tayo ng isang babae dito sa ibabaw ng fireplace. Tapos sa ilalim nito, nandoon siya suot ang kanyang damit sa hardin ng kastilyo. Wow! Malamang siya iyon noong bata pa siya. Iniwan din dito. Bundok. Ito ay isang card na ibinigay sa kanya ng isang tao. May nagpadala sa kanya. Dito natin makikita ang mesa kung saan siya malamang nag-aral para sa lahat ng pagsusulit niya. Ano kaya meron dito? Daan muna ako. Sa tingin ko, ito ang aming pribadong walk-in closet. Nung una akala ko banyo ito, pero hindi pala. Walk-in closet lang pala ito. Ang ganda. May vanity pa dito sa kanto. Gusto ko rin ang wallpaper. Ang asol na wallpaper. Mula rito, makikita mo ang mga bukirin ng kastilyo. At makikita mo ang tanawing ito tuwing umaga. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? At mula sa pasilyo dito sa harap natin, narito ang isa sa pinakamagagandang silid tulugan ng buong kastilyong ito. Wow! Mas maganda ang preserba nito kaysa ibang bahagi ng kastilyo. Ang sarap makita. Luntiang kalikasan ang tampok sa painting na ito. Heto na naman, may isa pang trumpeta sa ibabaw ng drawer na ito. Hihipan nila ito dito. Malamang nakasabit sa braso nila ng ganito habang papunta sa mga bukirin. At kapag may nabaril sila o may nabaril na baboy ramo, hihipan lang nila ito. Hindi ako sigurado kung paano eksakto, pero parang ganun. Napakagandang piraso ng kasaysayan ng pangangaso na naiwan dito. May mga naiwang artipakto rito, gaya ng bangka. Larawan ni Maria. Wow! Oh, heto naman ang kabilang bahagi ng aparador na iyon. Sige, ayan ang bintana na nakita natin kanina sa itaas. Kaya dito, yung taong natulog sa kwartong ito ay malamang dito nilagay lahat ng damit niya. May natira na lang na isang jacket, wala nang iba. Ang ganda ng kwartong ito at may maganda ring kama sa harap. Hindi ito slate bed, antigong kama lang ito pero matibay at gawa sa makapal na kahoy. Gawang kamay pa rin ito. At may relihiyosong larawan sa ibabaw ng kama. Sa sulok ng kwarto, meron tayong upuang naiwan, isang magandang pulang accent chair. At ngayon, pumunta naman tayo sa kanan ng kastilyo dito sa magandang pirasong ito. Hindi gumagana ang pinto. Sabi dito, hindi gumagana ang pinto. Pero malinaw na gumagana naman. Kaya siguro hindi na ito na ikakandado. At nung may tao dito sa banyo, hindi nila ito malak. Kaya, oo, nalagay sa alanganin ang kanilang privacy dito sa hindi kaaya-ayang banyo na ito. Oo, masasabi ko talagang napakaliit nito. Hindi ko inaasahan para sa ganitong kalaking kastilyo na may mga brown na lababo, brown na bidet,
At iisipin mong may mga paa ng leon sa ilalim ng bathtub na ito. Pero plastic lang na studs ang nilagay sa ilalim, hindi talaga maganda. Napaka-unique pa rin ang pirasong ito. At naiwan pa rin dito ang mga shampoo. Wow! Oo, dito tayo pwedeng pumasok sa ibang kwarto. Kaya ang kwarto na ito ay konektado sa banyo. Tingnan natin iyon. Ang pintuan ay talagang nakatago dito. Makikita mo lang ang doorknob kung titingnan mong mabuti. Wow! Napakaganda ng piraso na iyan. At sa kwartong ito rin, 2 tao ang natutulog dati. Meron ulit tayong mga slate na kama, napakaganda ng pagkakagawa, magaganda pa rin ang mga kama, wow! At sa kwartong ito, meron ding lugar na upuan para maupo sa gabi at mag-relax sa araw. Maraming magagandang upuan na naiwan dito. May isa pang nakatagong kwarto sa likod niyan pero hindi ko susubukang pumasok doon. At may larawan ng isang babae na nakasabit sa pinto. Tingnan mo ang mukha ng orasan na ito. Ang ganda talaga! Le Merle, Charpentier, Bronzier gawa sa Paris. Rue Charlotte, Paris na ginawang orasan. Wow! At gusto ko rin itong tapestry na inilagay nila sa pader dito na nagpapakita ng isang tropical at lunti ang lupain. Kaya malamang, ang mga taong ito ay madalas maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo at nangolekta ng mga artipakto at sining mula sa iba't ibang bansa na isinabit nila dito sa kastilyo. Sa ilalim nito, makikita mo ang isa pang lalaking Romano, kumukuha ng palaso mula sa kanyang lalagyan para barilin ang isang hayop. Marahil dito, hawak niya ang isang usa sa kanyang kamay. Wow! Hindi ba't kamangha-mangha iyon makita? At sa kasamaang palad, unti-unti nang nasisira ang estatwa dahil sa mga anay ng kahoy. Napakagandang piraso na unti-unting nabubulok dito. Meron tayong isa pang silid. Hindi ito kwarto. Ito ay isa pang opisina. Isang karaniwang opisina na may lounging area sa dulo doon. Ito ba o hindi? Kamarin yon na may napakaliit na espasyo para sa kwarto. Wow! Isa na naman ito sa mga modernong kwarto. Habang papunta tayo sa kanan ng kastilyo, mas nagiging moderno ang mga bagay. Habang papunta tayo sa kaliwa ng kastilyo, mas nagiging makasaysayan at old school ang mga bagay. Gusto ko itong kama. May mga asol na palamuti na tugma sa pader at isa na namang nakatagong pinto na nauuwi sa pasilyo. Tingnan natin dito. Walang laman itong drawer na to. Maraming papeles, isang sombrero, mukhang babae ang nakatira dito dati. Sige, nasa dulo na tayo ng itaas na palapag. Oh, at nandito tayo sa isa sa mga pinakabagong kwarto. Sa palagay ko, tingnan mo to. Malamang, ito na ang isa sa mga huling ginamit na kwarto dito sa lugar na to. Kita mo, may 2 magkaparehong kama na magkaiba ang bedsheet dito sa gitna. At itong mga cabinet ay malamang inilagay lang pagkatapos. Kita mo, mas bago na ang mga kasangkapang ito pero sira-sira na agad. Samantalang ang mga luma, buo pa rin. Noon, gumagawa ang mga tao ng gamit na pangmatagalan. Pero ngayon, mabilisang kita lang ang habol. Nandito pa rin lahat ng mga suit ni Joanne. Isara na natin ang mga yan. Maayos. Naglagay rin siya ng magagandang vintage na muebles sa kwartong ito. Narito ang tokador kung saan uupo ang babae ng bahay at mag-aayos ng sarili tuwing umaga. Isa pang cabinet. Pati ang salamin ni Maria ay naiwan pa rin dito.
Ang pitaka, naririnig ko ang kalansing ng mga barya sa loob. Tingnan mo, hindi ito euro tulad ng nasa ibaba, kundi mga lumang pera ng Pransya, mga franc. Tulad ng nakikita mo, ibalik natin ito ng maayos ganito. Oh, may 2 euro na barya dito. Tulad ng nakikita mo, 2 euro. Ang daming pera pero walang kumukuha at walang may gusto nito. Ang 2 euro ay katumbas ng 2.5 dolyar para sa mga nanonood mula Amerika. Pasensya na, hindi ko na i-convert sa lahat ng currency. At dito sa kama, nakita ko lang na may larawan ng 3 tao. Siguro mga anak ng may-ari ng lugar na ito. Sige. At dito sa likod ko, may isa pang banyo na may bathtub. At mayroon ding upuan para sa mas nakatatandang tao. Tulad ng nakikita mo, nandito pa lahat ng shampoo, toothbrush, at iba pang gamit. Grabe talaga. Tara na at akyatin natin ang huling hagdan. Kita mo lahat ng mga guho na nakakalat sa hagdan dito. Di ba nakakabaliw talaga? Tara na. Kailangang mag-ingat ako habang umaakyat dito. Diyos ko. Grabe, delikado talaga ito. Pero gusto ko pa ring makita ang attic. Sige, gawin natin ito ng dahan-dahan. Tingnan mo dito. Ganyan kataas tayo ngayon at malamang mapupunta tayo sa mga counter ng katulong, mga counter ng bahay, ang attic. Oo, gaya ng sinabi ko sa iyo, ito ang unang kwarto ng isa sa mga katulong na natulog dito at nagtrabaho para sa mga taong ito na nandito. May vanity rin sila, tulad ng nakikita mo, maraming artipakto, Maria. Isang banga para sa tubig. Ipakikita ko sa iyo lahat ng sapot ng gagamba doon. Klaseng sapatos. Meron pa tayong isang kwarto para sa isa sa mga katulong. Kitang-kita ang kaibahan kumpara sa miyembro ng pamilyang nakatira dito at isang dati nilang empleyado. May crib din ng bata. Napakahabang pasilyo na may mga kwarto sa magkabilang gilid nito. Puno ng mga artipakto mula sa lumang panahon. Hindi na kailangan ng mga taong ito. Tuwing nag-e-explore ako sa mga lugar na ito, palagi akong naiintriga dahil laging may mga sample ng wallpaper sa attic. Lagi nilang ginagawa ito. May mga sample ng wallpaper doon. Tingnan mo, ito. Isang wallpaper na may bulaklak na itinago nila sa attic. Makikita mo na malamang ay ilang beses nang pinaayos o pinalitan ng mga taong ito ang kanilang mga pader sa buong buhay ng kastilang ito. Wow! May pintuan doon sa itaas na malamang ay papunta sa tore ng kastilyo. Tingnan natin kung ano ang nasa likod nito. Oh, ang ganda ng kwartong ito sa tore. Napakagandang asul na kama dito sa kaliwa. At dito sa pasilyo, sa gitna ng lahat ng mga guho, naiwan pa rin itong napakagandang bangko. Oo, maganda pa rin kahit nasisira na, pero dati mas maganda talaga ito. At sa itaas nito, may larawan ng isang kastilyo sa isang luntiang kanayunan dito sa Pransya. Wow, napakagarbo ng bintanang yan. Diyos ko, tingnan mo to. Pero tinanggal na lahat ng bintana rito.
Mayroon silang maraming katulong sa kwartong ito, sa bahay na ito. Makikita rito ang bukirin ng kastilyo. Magandang kama, muli isang kahanga-hangang slate na kama. Isang napaka-primitibong labahan para sa mga katulong. Tara na sa huling bahagi ng lugar na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang matatagpuan natin. Ito ay mas pangkalahatang attic storage area. Nag-imbak sila dito ng ilang kama, mga kutsyon, at mga bagay na hindi na nila kailangan sa bahay. Maraming upuan at mga gamit na katulad nito ang naiwan din dito. Gansa ba ito o kung anumang hayop? Hindi ako sigurado ng 100%. Taxidermy na hayop dito sa attic. At ulo ng kabalyero. Galing ito sa bata, kaso plastic lang ito. Isang tapyas para sa estatwa. At pagkatapos ang huling kwarto ng kastilyo. Tingnan mo ito. May nakasabit pang lampara na may langis. Kailangan kong sabihin, nandito pa rin. Wow! Ang ganda ng lugar na ito. Ang daming makasaysayang bagay. Tingnan mo lahat ng mga dyaryo na ito na pinagdugtong-dugtong at itinabi dito. Ginamit ang mga ito bilang insulasyon sa buong kastilyo noong ito ay ginagamit pa. Isang karitong pambata. May tao na gagawin ang lahat para lang magkaroon ng ganito sa bahay nila. Pero dito lang ito basta-basta itinapon sa gitna ng mga kalat. Mga ginang at ginoo, mahal kong manonood. Tapos na po ang video na ito. Malungkot din ako na kailangan ko na sigurong iwan ang lugar na ito. Pero kailangan ko nang magpatuloy. Marami pang lugar na pwedeng tuklasin sa buong Pransya. May 2 pa akong kastilyong pupuntahan bukas at 6 na oras ang biyahe papunta roon. Mahirap ang mag-explore ng mga abandonadong lugar na ganito. Pero ginagawa ko ito ng may kasiyahan. At syempre, masasabi kong napakaswerte ko na makita ang lahat ng mga lugar na ito. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Sobra-sobra. At isa ito sa mga paborito kong lugar na na-explore ulit. Sana nagustuhan nyo rin. Kung oo, mag-iwan kayo ng magandang komento sa comment section. Mag-subscribe sa channel kung bago ka dito. At siguradong bigyan ng malaking thumbs up ang video. Kaya maraming salamat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa pang magandang episode. Mahal na mahal ko kayo. Paalam!